yung binibintang pa kay, kay Sara Duterte, di ba? Kumpiskahin. Yung tunay-tunaladang bigas na nakita sa tunay-tunaladang nakita na mga imported na bigas. Really, si Manong Johnny. Kilala natin si Manong Johnny, di ba? Yung pinakabatang cabinet advisor ng Pangulo. Ang sabi ni Manong Johnny, hinggil dun sa nakitang mga tawag doon, bodega, sa bodega. Nakita niyo ba yun? Yung tunay-tuniladang nakita na mga imported na bigas. Tinago. Na hino-hoard nila. Pero ang problema doon, hindi lang hino-hoard yung bigas eh. Imported yun eh. Sabi ni Manong Johnny, imported yung bigas. Ngayon, paano magkakaroon ng imported? Wala naman nag-a-apply pa ng import permit. So, sindikato po ito. Sindikato sa sibuyas, sindikato ng bigas, sindikato ng asukan. Talagang mabigat po pag mga sindikato po kalaban natin. Aminin natin yan. Pinapasabi ng Pangulo na hulihin yung mga sindikato niyan. Hindi po natin pagtatanggol yung mga sindikato. No? Tingin natin yung nagpapataas talaga ng presyo ng mga bilihin, lalo na agricultural products, mga sindikato. Siyempre, gano'n na rin, kakulangan na rin sa mga pagtubig. Alam, sabay-sabay. No? Pero yun nga, tuloy-tuloy lang, dapat nagtatrabaho talaga lahat ng tao sa gobyerno. Diba? Dapat, sabi nga ni, suggestion nga ni Manong Johnny Apili, kumpiskahin yung tunay-tunaladang bigas na nakita sa hino-hoard, no? sa Bulacan, di ba? Bulacan. Yun lang. Talagang parang sa drugs yan na hindi mawawala kagad yung problema. Hindi po natin i-deny ang problema sa bigas. Hanggat may mga hoarders, smugglers, at mga sindikato ng agricultural products na ang tatapang ngayon, di ba? Ang tatapang nila. So dapat talagang higpit ang pahinga. So parang bumabalik na sa memory ko yung sinabi ni BBM na bilang na ang mga araw. Di ba? Nagbibilang naman tayo, di ba? Huwag lang tayo magsawang magbilang. Ganun talaga, pagka lang naman magsawa tayo eh. Di ba? So abangan natin Sir Badong, no? Yari pa. Marami pa yan. Yung baka gusto nyo pa yung yung binibintang pa kay, kay Sara Duterte, di ba? Meron daw siyang 150 million na confidential fund. Samantalang malaki ang kakulangan ng classroom, di ba? 159,000. Confidential intelligence fund. Ano daw connection nun? Dapat daw unahin daw yung problema sa classroom. Wala naman pong problema dun. Wala naman pong ibang solusyon ng problema sa classroom kundi budgetan. Ngayon, ang kinenta ko yan, sariling kwenta ko lang dahil hindi nyo na itatanong, may pagkahenyo ko kung sa magandang lalaki. May pagkahenyo pa ako sa mga matematika. Kinwenta ko yan more or less 480 billion. Talaga, natutal na kagad ha? Tsaka mo naman. Katatanong, hindi mo pa tinatanong, na total ko na eh. 480 billion ang gagastusin para dyan saan tayo kukuha ng pera na yun, di ba? 150 million lang yung inaangal nila na may confidential fund. Gawin mo mang classroom yun, kulang pa rin ang classroom. Pag binigay mo naman lahat ng budget sa DepEd para mawalan ng suliranin sa classroom, paano ibang ahensya? Alam niyo ba na yung classroom problem na yan, gagastusin mo lang sa classroom, marami pa rin kakibat na problema yan.
Halimbawa, dito sa Metro Manila, lahat ng Metro Manila mayors mayayaman. Kaya nila mag-donate ng mga gusali. Di ba? Bakit hindi sila nag-donate sa DepEd ng gusali? Sa tingin nyo? Bakit nga? Walang mapagtayuan. So, problemahin mo na naman yung lupa. Sa Metro Manila, yung mga eskwelahan natin, wala na eh. Noong araw kami nag-aaral, may mga, ano pa, may mga quadrangle pa. Mga bata. Eh, puta lahat classroom na. Totoo Saan yan. may tatayo? Kahit mayaman ng Makati, kahit mayaman ng Taguig, mayaman ng Quezon City, gusto man nila tulungan yung DepEd, magbibigay sila ng classroom, saan itatayo? Kaya patong-patong na problema yan, hindi yan simple. Gusto kasi ng mga dilawan kakamping, pasimplihin natin yan, isisilahat kay Sara Duterte. Eh nung araw pa kulang na ng classroom natin. Problema natin. Hindi naman halo-halo yan. Kaya nga may principal, kaya nga may DepEd secretary. Nakakapag-aral naman yung mga bata. Ang kailangan natin, yung iba pang project may patupad. No, hindi lahat dalhin sa DepEd. O, yun po yun. Alam nyo naman, para sa inyong confidential fund. Paulit-ulit na dyan, di ba? Para hindi makapag-recruit yung mga NPA. Para hindi maging addict yung mga estudyante natin. May nagsabing pilosopo ng mga kakamping. Nagsabi nito. Bakit mamanmanan daw ni Sara Duterte yung 8 taong kulang hanggang 18? Kasi yan yung ano natin, di ba? 6 years old na bata hanggang 18 yung high school, senior high school. Bakit daw yan ang mamanmanan sa droga? Hindi po yan ang mamanmanan sa droga. Yung nagbebenta doon sa mga estudyante na yun. Di ba? Kung wala kang confidential fund at intelligence fund, sino magmamanman doon? Teacher. Nasagot lang ng teacher yung estudyante. Paano pag lumabas yung estudyante? Sa tingin mo pa sa loob ng classroom na nagaganap yung pintahan. Yun po yun. Kaya kinakailangan pong gastusan yan. Tama. So, ayan po. Ngayon, thank you so much, Sir Balong. Maraming salamat kung na-appreciate nyo ang aming pagiging henyo. Sample lang yan. Salamat po. Yun pa rin ang ano niya. Melo pa rin tayo. Ma'am Lenny Miyagi, may low pa rin ha. Hindi daw tinanggal, hindi tinanggal. Okay.